Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Jesus the Messiah, isang pag-aaral mula kay Kristo. Lumapit kayo sa akin, at pagpapahingahin ko kayo. Ang panawagan ni Kristo sa mga pagod, ang pamatok ng pagsunod, at ang kapahingahan ng kaluluwa. Mateo Kapitulo 11 versikulo 28 hanggang 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at pagpapahingahin ko kayo. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at may mababang puso, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madali ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Ang Mateo Kapitulo 11 versikulo 28 hanggang 30 ay isa sa pinakamahabaging panawagan na binitiwan ni Hesus Kristo. Hindi lamang ito panawagan upang makalaya tayo sa mga pangyayari sa buhay, kundi upang lumapit tayo ng personal kay Kristo at makasumpong ng kapahingahan para sa ating kaluluwa. Hindi ipinangako ni Hesus ang buhay na walang pananagutan, pagsubok, o pagdurusa. Sa halip, nag-aalok siya ng mas malalim na bagay, kapahingahan sa pamamagitan ng ugnayan sa Kanya, pagbabago sa ilalim ng Kanyang pamamahala, at katiyakan sa Kanyang mapagmahal na pagkatao. Ang mundo ay nagsasabi, dalhin mo ng mag-isa ang iyong pasanin. Ang relihiyon ay maaaring magsabi, magtrabaho ka ng mas mahirap hanggang sa maging karapat-dapat ka. Ngunit sinasabi ni Hesus, lumapit kayo sa akin. Tatlong pangunahing punto. Inimbitahan ni Kristo ang mga pagod na lumapit sa Kanya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan, Mateo Kapitulo 11 versikulo 28. 2. Tinatawag tayo ni Kristo na pasanin ang Kanyang pamatok at matuto sa Kanya. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, Mateo Kapitulo 11 versikulo 29. 3. Nagbibigay si Kristo ng kapahingahan, pagbabago, at mas magaang pasanin. Makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, magaan ang aking pasanin, Mateo Kapitulo 11 versikulo 29 hanggang 30. Ang pasaning dinadala ng mga tao. Bawat henerasyon ay nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng pagod. Ang mga tao ay nagdadala ng iba't ibang uri ng pasanin. Paanong pinansyal, paanong pampamilya, paanong emosyonal, paanong ugnayan, paanong paglilingkod, pagkakasala, takot, panghihinayang, pagkabigo, kasalanan, pag-aalala para sa bukas. Ang ilang tao ay mukhang matatag sa labas habang nagdadala ng napakabibigat na pasanin sa loob. Nakangiti sila, ngunit pagod na sila. Nagtatrabaho sila, ngunit walang laman ang kanilang buhay. Naglilingkod sila, ngunit tuyong-tuyo na sila sa espiritual. Patuloy silang gumagalaw, ngunit ang kanilang kaluluwa ay humihingi ng kapahingahan. Sa ganitong kalagayan, sinasabi ni Hesus, lumapit kayo sa akin. Pansinin mo na hindi nagsimula si Hesus sa pagbibigay ng pamamaraan. Hindi niya sinabi, lumapit kayo sa isang pilosopiya. Hindi rin niya sinabi, lumapit kayo sa isang sistemang panrelihiyon. Sinabi niya, lumapit kayo sa akin. Ang sagot sa pagod na kaluluwa ay isang tao, si Hesus Kristo. Ang Mateo 11 ay nagpapakita ng isang mahalagang sandali sa paglilingkod ni Hesus. Si Juan Bautista ay nakakaranas ng kawalan ng katiyakan at nagpadala ng mga alagad upang itanong kay Hesus kung siya nga ba ang dumarating. Tumugon si Hesus sa pamamagitan ng pagturo sa kanyang mga gawa at sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Pagkatapos ay kinausap ni Hesus ang henerasyon sa kanyang paligid. Nakita nila ang gawa ng Diyos ngunit nanatili silang matigas ang ulo. Binanggit din ni Hesus ang mga lungsod na nakakita ng kanyang mga makapangyarihang gawa ngunit tumangging magsisi. Mula Mateo Kapitulo 11 versikulo 25, nagsalita si Hesus tungkol sa paghahayag ng Ama at sa natatanging ugnayan ng Ama at ng Anak. Dito nanggagaling ang panawagan, lumapit kayo sa akin. Kaya ang panawagan sa kapahingahan ay dapat naunawaan sa konteksto ng pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Inimbitahan ni Kristo ang mga pagod na lumapit sa Kanya. Mateo Kapitulo 11 versikulo 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at pagpapahingahin ko kayo. Ito ang unang hakbang, lumapit. Pag-aaral ng salitang Griego, deute, lumapit. Ang salitang Griego na isinalin bilang, lumapit, ay dut. Ito ay panawagan na may utos.
Tinatawag ni Jesus ang mga tao na lumapit sa Kanya. Ang pagiging Kristiyano ay nagsisimula sa pagtugon sa panawagan ni Kristo. Dapat may paglapit. Dapat may pagbabago ng direksyon. Dapat may pananalig. Dapat may pagsuko. Hindi lamang inaanyayahan ni Jesus na hanggang siya mula sa malayo. Tinatawag niya sila, lumapit kayo sa akin. Ang panawagan ay personal. Sinasabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Napakahalaga nito. Ang buhay Kristiyano ay hindi pangunahing tungkol sa pagtakas sa mga problema. Ito ay tungkol sa paglapit kay Kristo. Maaari kang makakuha ng pansamantalang ginhawa nang wala pang walang hanggang kaligtasan. Maaari mong baguhin ang kapaligiran nang hindi binabago ang puso. Maaari kang magbakasyon ngunit dala mo pa rin ang iyong pagkakasala. Maaari kang mag-ipon ng kayamanan ngunit walang laman ang iyong espiritual na buhay. Ngunit tinutugunan ni Kristo ang pinakamalalim na pangangailangan ng sangkatauhan. Tinatawag niya tayo sa kanyang sarili. Kayong lahat na nahihirapan. Ang salitang isinalin bilang, nahihirapan, ay nagpapahiwatig ng pagod dahil sa paggawa, paghihirap, o pagod na pagsisikap. May mga taong pagod na sa pagtatangkang panatilihing maayos ang kanilang buhay. Ang ilan ay pagod na dahil sa pagsisikap na matanggap ng iba. Pagsisikap na patunayan ang sarili. Pagsisikap na kitain ang pagtanggap ng Diyos. Pagsisikap na kontrolin ang lahat. Pagsisikap na ayusin ang lahat ng tao. Pagsisikap na itago ang kanilang mga pagkabigo. Sinasabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Lubhang NABIBIGATAN. Ang pariralang ito ay naglalarawan ng taong nagdadala ng napakabigat na kargamento. Isipin mo ang isang manlalakbay na may dalang bag na lalong nagiging mabigat sa bawat hakbang. Sa simula ay tila kaya pa. Ngunit sa huli, masakit ang balikat. Pagod na ang likod. Bumabagal ang paglakad. Nagiging masakit ang paglalakbay. Ganyan ang buhay ng ilan sa espiritual. Dala nila ang pagkakasala ng kahapon. Takot para sa bukas. Presyon ng araw na ito. Sinasabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Anong mga PASANIN ang TINUTUGUNAN ni Jesus? Isa, ang pasanin ng kasalanan. Ang kasalanan ay nagdudulot ng pagkakasala at pagkakahiwalay sa Diyos. Naintindihan ito ni David. Sinabi sa Awit Kapitulo 32 versikulo 3. Nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nanghina ang aking buto dahil sa aking pagiyak buong araw. Ang kasalanang itinatago sa puso ay nagiging mabigat na pasanin. Ngunit nag-aalok si Kristo ng pagpapatawad. Dalawa, ang pasanin ng sariling pagiging matuwid. Ang ilan ay nagtatangkang kitain ang pagtanggap ng Diyos sa pamamagitan ng gawaing panrelihiyon. Iniisip nila, kung gagawa ako ng sapat na mabubuting bagay, marahil ay tatanggapin ako ng Diyos. Ngunit ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa paggawa. Itinuturo ng Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9. Sapagkat dahil sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananalig, hindi dahil sa mga gawa. Inaanyayahan tayo ni Kristo na tumigil sa pagtitiwala sa sariling katwiran at magtiwala sa Kanya. Tatlo, ang pasanin ng takot. Ang takot ay maaaring maghari sa kaluluwa. Takot sa pagkabigo, pagtanggi, kamatayan, kinabukasan, kawalan ng katiyakan sa pananalapi. Sasabihin ng iba, ngunit tinatawag tayo ni Kristo na magtiwala sa Kanya. 4. Ang pasanin ng hindi pagpapatawad. Ang ilan ay nagdadala ng pagkakasala ng iba sa loob ng maraming taon. Paulit-ulit nilang inaalala ang nangyari. Nakakulong sila sa sakit ng kahapon. Tinatawag tayo ni Kristo sa pagpapatawad at kalayaan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkukunwari na walang nangyari. Ibig sabihin nito ay hindi hinahayaang kontrolin ng pagkakasala ang iyong puso magpakailanman. 5. Ang pasanin ng pagkontrol. Marahil ang isa sa pinakamabibigat na pasanin ay ang paniniwalang, nasa akin ang lahat ng pananagutan. Inaanyayahan tayo ni Kristo na magsuko. Ikaw ay may pananagutan na maging tapat. Ngunit hindi mo pananagutan na kontrolin ang buong mundo. Ang Diyos ang Diyos. Ikaw ay hindi. Ang pagkakaibang iyon ay nagdudulot ng malalim na kapahingahang espiritual. Itanong mo sa iyong sarili. Anong pasanin ang dinadala ko na hindi naman hiningi ni Kristo na dalhin ko ng mag-isa? Marahil ito ay pagkabigo ng kahapon, takot, lihim na kasalanan, mahirap na sitwasyon, ugnayan, presyon sa pananalapi, inaasahan ng iba sa paglilingkod. Ang pangangailangang tanggapin ng lahat. Dalhin mo ito kay Kristo.
Hindi sinabi ni Kristo, magsikap ka pa. Ito ang isa sa pinakamagandang bahagi ng talatang ito. Hindi sinabi ni Jesus, magtrabaho ka ng mas mahirap. Sinabi niya, lumapit ka sa akin. Ang ebanghelyo ay nagsisimula sa biyaya. Bago tayo tawagin ni Kristo na maglingkod sa Kanya, tinatawag niya tayo sa Kanyang sarili. Bago niya tayo bigyan ng gawain, binibigyan niya tayo ng ugnayan. Bago niya tayo utusan na magdala ng pananagutan, nag-aalok siya ng kapahingahan. 2. Tinatawag tayo ni Kristo na PASANIN ang Kanyang pamatok at matuto sa Kanya. Mateo Kapitulo 11 versikulo 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sa unang tingin ay tila kakaiba ito. Nangako na si Jesus ng kapahingahan. Pagkatapos ay sinabi niya, pasanin ang aking pamatok. Bakit may pamatok ang kapahingahan? Dahil ang tunay na kapahingahan ay hindi nangangahulugang walang ginagawa. Ito ay pamumuhay sa ilalim ng tamang Panginoon. Ano ang pamatok? Ang pamatok ay kagamitang kahoy na inilalagay sa mga hayop, lalo na sa mga baka, upang pagtulungin sila sa paggawa. Ito ay sumisimbolo sa pagpapasakop, paggabay, pagtutulungan, paglilingkod, awtoridad. Ginamit ni Jesus ang larawang ito upang ilarawan ang pagsunod sa Kanya. Lahat tayo ay may dalang pamatok. Ang tanong ay, kaninong pamatok ang dinadala mo? May mga pamatok ang mundo. Ang mga tao ay maaaring maging alipin ng pera, tagumpay, pagiging tanyag, kasiyahan, kasalanan, pagmamalaki, pagtanggap ng iba, hangarin, takot. Ang mga Panginoong ito ay nangangako ng kalayaan ngunit nagdudulot ng pagkaalipin. Nag-aalok si Jesus ng ibang pamatok. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Iba ang pamatok ni Kristo. Sinasabi ni Jesus, sapagkat ako ay maamo at may mababang puso. Ang kanyang awtoridad ay hindi malupit. Ang kanyang pamumuno ay hindi mapang-api. Ang kanyang paghahari ay hindi mapang-api. Si Kristo ay maamo, mababa ang puso. Siya ang hari na naglilingkod. Ang Panginoong naghuhugas ng paa. Ang pastol na nag-aalay ng buhay. Ang Panginoong nagmamahal sa kanyang mga alagad. Pag-aaral ng salitang Griego, praus, maamo. Ang salitang Griego na pros, na isinalin bilang maamo, ay naglalarawan ng kababang loob, pagpapakumbaba, at lakas na may kontrol. Ang pagiging maamo ay hindi kahinaan. Si Jesus ay maamo ngunit hinarap niya ang pagkukunwari. Siya ay mahinahon ngunit nagsalita ng katotohanan. Siya ay mapagpakumbaba ngunit nagtataglay ng banal na awtoridad. Ang kanyang kababang loob ay lakas na ganap na nakokontrol. Pag-aaral ng salitang Griego, tapeinos, mababa ang puso. Ang salitang tapinas, ay nangangahulugang mapagpakumbaba. Inaanyayahan tayo ni Jesus na matuto mula sa kanyang puso. Hindi niya sinabi, matuto kayo sa aking kapangyarihan muna. Sinabi niya, matuto kayo sa akin. Ang paaralan ng pagsunod ay nagsisimula sa pagkilala kay Kristo. Matuto kayo sa akin. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang pag-alam ng impormasyon tungkol sa Kanya. Ito ay pagkatuto mula sa Kanya. Natututunan natin. Paano siya nanalangin? Paano siya nagmahal? Paano siya naglingkod? Paano siya nagpatawad? Paano niya hinarap ang kasalanan? Paano siya nagtiwala sa Ama? Paano niya tiniis ang pagdurusa? Paano siya nakitungo sa mga mahihirap? Paano siya nanatiling tapat? Ang pagsunod ay ang pagiging katulad ni Kristo. Ang kapahingahan at pagsunod ay magkasama. Hindi nag-aalok si Jesus ng kapahingahan ng walang pagsuko. Hindi rin nag-aalok siya ng paggawa ng walang biyaya. Nag-aalok siya ng kapahingahan sa pamamagitan ng ugnayan at pagsunod. Lumalapit tayo kay Kristo. Pinasan natin ang kanyang pamatok. Natututunan natin ang kanyang mga landas. Lumalakad tayo kasama siya. At sa ugnayang iyon ay nakasusumpong tayo ng kapahingahan. Dalawang pamatok. Isipin mo ang dalawang pamatok. Ang isa ay nagsasabi, kailangan mong patunayan ang iyong sarili. Ang isa naman ay nagsasabi, ikaw ay akin, lumakad ka na kasama ako. Ang isa ay nagdudulot ng pag-aalala. Ang isa ay nagdudulot ng katiyakan. Ang isa ay nagsasabi, nasa iyo ang lahat ng pananagutan. Ang isa naman ay nagsasabi, magtiwala ka sa akin at sumunod ka. Iyan ang pagkakaiba ng pagkaalipin sa pagpapakitang tao at ng masayang pagsunod sa ilalim ng pamamahala ni Kristo. Huwag itanong lamang, paano ako makakakuha ng ginhawa? Itanong mo, Jesus, ano ang itinuturo mo sa akin sa panahong ito?
Ang mga pagsubok ay maaaring maging silid-aralan. Ang sakit ay maaaring palalimin ang pananalig. Ang paghihintay ay maaaring magpalakas ng pagtitiyaga. Ang pagsunod ay maaaring baguhin ang pagdurusa tungo sa espiritual na pagkahinog. 3. Nagbibigay si Kristo ng kapahingahan, pagbabago, at mas magaang PASANIN. Mateo Kapitulo 11 versikulo 29 hanggang 30. At makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ito ang ikalawang pagbanggit ng kapahingahan. Sa talata 28, pagpapahingahin ko kayo. Sa talata 29, makasusumpong kayo ng kapahingahan. May magandang pagkakaiba dito. Ibinibigay ni Kristo ang kapahingahan. At habang lumalakad tayo kasama siya, nakasusumpong tayo nito. Pag-aaral ng salitang Griego, anapausis, kapahingahan. Ang pangalang anapausis, ay nangangahulugang kapahingahan, ginhawa, pagpapahinga, o pagtigil sa pagod. Hindi pisikal na pagpapahinga lamang ang tinutukoy ni Jesus. Sinasabi niya, kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ito ay espiritual na kapahingahan. Kapahingahan para sa kaluluwa. Maaaring mayroon ng isang tao ng magandang bahay, magandang kita, matagumpay na karera, maraming ginagawa, ngunit wala pa ring kapahingahan ang kanyang kaluluwa. Bakit? Dahil ang kapahingahan ng kaluluwa ay hindi mabibili. Ito ay matatagpuan sa Diyos. Sinabi ni Augustinus na ang puso ng tao ay hindi mapakali hanggat hindi ito nakakapahinga sa Diyos. Bagaman hindi ito mula sa kasulatan, ipinapahayag nito ang katotohanan na naaayon sa Biblia. Ang pinakamalalim na pangangailangan ng tao ay ang pagkakasundo sa ating lumikha. Ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan kay Kristo. Sinasabi sa Hebreo Kapitulo 4 versikulo 9. Kaya mayroon pang kapahingahan para sa bayan ng Diyos. Ibinibigay ni Kristo ang hindi maibibigay ng mundo. Ang mundo ay maaaring magbigay ng aliw. Si Kristo ay nagbibigay ng pagkakasundo. Ang mundo ay maaaring magbigay ng libangan. Si Kristo ay nagbibigay ng pag-asa na walang hanggan. Ang mundo ay maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa. Si Kristo ay nagbibigay ng kapahingahan para sa kaluluwa. Madali ang aking pamatok, sinasabi ni Jesus, sapagkat madali ang aking pamatok. Ang salitang Griego ay Christos. Ito ay maaaring mga hulugang mabuti, mabait, mapagmahal, angkop, o hindi malupit. Ang pamatok ni Kristo ay hindi nakakasira. Ang kanyang mga utos ay hindi idinisenyo upang durugan ang kanyang bayan. Ang kanyang pamamahala ay nagtutungo sa buhay. Magaan ang aking PASANIN. Nagpatuloy si Jesus. At magaan ang aking pasanin. Ang buhay Kristiyano ay mayroon pa ring pananagutan. May pagsunod, may pagsasakripisyo, may paglilingkod, may pag-uusig, may pakikipaglaban sa espiritual na kaaway, may pagdurusa, ngunit dinadala tayo ni Kristo habang lumalakad tayo kasama siya. Nagiging iba ang pasanin dahil hindi na natin ito dinadala ng mag-isa. Hindi ipinaanggako ni Kristo ang buhay na walang PASANIN. Mahalaga itong tandaan. Hindi kailanman ipinangako ni Jesus na, hindi ka na makakaranas ng hirap. Sa halip, ipinangako niya ang kanyang pagsama. Sinasabi sa Juan Kapitulo 16 versikulo 33. Sa mundo ay magkakaroon kayo ng kagipitan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang mundo. Ang pagiging Kristiyano ay hindi kawalan ng bagyo. Ito ay ang presensya ni Kristo sa gitna ng bagyo. Ang krus at ang pamatok. Mayroong malalim na kabalintunaan. Tinatawag tayo ni Jesus na pasanin ang ating krus ngunit nagbibigay din siya ng kapahingahan. Bakit? Dahil ang pagsunod kay Kristo ay hindi pagtatangkang iligtas ang sarili. Hindi natin pasan ang ating krus upang bilhin ang pagpapatawad. Natapos na ni Kristo ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang krus. Sumusunod tayo sa kanya dahil nakatanggap na tayo ng biyaya. Ang ating pagsunod ay tugon sa kaligtasan, hindi ang presyo ng kaligtasan. Biyaya bago ang gawain. Napakahalaga ng pagkakaibang ito. Hindi tayo naglilingkod kay Kristo upang iligtas niya tayo. Naglilingkod tayo kay Kristo dahil iniligtas na niya tayo. Hindi tayo sumusunod upang kitain ang pag-ibig ng Diyos. Sumusunod tayo dahil binago na tayo ng pag-ibig ng Diyos. Iyan ang kalayaan ng pagsunod na nakasentro sa Ebanghelyo. 1. Lumapit ka kay Kristo araw-araw.
Huwag mong subukang mamuhay bilang Kristiyano nang wala si Kristo. Manalangin. Magbasa ng kasulatan. Sumamba. Makisama sa mga mananampalataya. Umasa sa Diyos. 2. ISUKO mo ang iyong mga PASANIN. Sinasabi sa unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ibigay mo sa Diyos ang mga bagay na hindi mo makokontrol. 3. Alamin ang puso ni Kristo. Itanong mo, paano tutugon si Jesus dito? Hindi lamang, ano ang gusto kong gawin? 4. TANGGIHIN ang pagiging Kristiyano batay sa pagpapakita. Hindi ka naligtas dahil nagustuhan mo ang Diyos. Naligtas ka dahil sa biyaya sa pamamagitan ng pananalig. Kaya maglingkod ka dahil sa pasasalamat. 5. Lumakad sa pagsunod. Ang kapahingahan ay hindi nangangahulugang pagsuway. Ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan sa ilalim ng pamamahala ni Kristo. 6. Maglakad ng oras para sa Diyos. Ang kaluluwang laging abala ay bihirang makaranas ng malalim na kapahingahang espiritual. Maglaan ng oras para sa panalangin, pagbabasa ng kasulatan, pagsamba, katahimikan, pagninilay. Ang sangay. Ang sangay ay hindi nagpupumilit na magbunga ng mag-isa. Nanatili itong nakakonekta sa puno. Itinuro ni Jesus ang katulad na prinsipyo sa Juan Kapitulo 15. Ang pananatili kay Kristo ay nauuna sa pagbubunga. Ang buhay Kristiyano ay hindi magtrabaho ka ng mas mahirap upang magamit ka ng Diyos. Ito ay manatili ka kay Kristo, at hayaan mong ang kanyang buhay ang magbunga sa pamamagitan mo. Ang PASANIN ng kasalanan laban sa pamatok ni Kristo. Kasalanan Kristo. Magtago ka. Lumapit ka. Dalhin mo ang iyong pagkakasala. Tanggapin mo ang pagpapatawad. Kailangan mong kontrolin ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Patunayan mo ang iyong sarili. Matuto ka sa akin. Nag-iisa ka. Kasama kita. Isa. Si Kristo ang pinagmulan ng tunay na kapahingahan. Ang kapahingahan ay hindi pangunahing lugar o bakasyon. Ito ay matatagpuan kay Kristo. 2. Ang pagsunod ay kasama ng PAGPAPASAKOP. Tinatanggap natin ang kanyang pamatok. Nagpapasakop tayo sa kanyang pamamahala. Natututunan natin ang kanyang mga landas. 3. Ang pamamahala ni Kristo ay nagdudulot ng kalayaan. Sa kabalintunaan, ang pagsuko kay Kristo ay nagpapalaya sa atin mula sa mga Panginoong dating naghahari sa atin. Ang tunay na kalayaan ay hindi, gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Ang tunay na kalayaan ay, ako ay kay Kristo at maaari na akong mamuhay ayon sa disenyo ng Diyos. Aral 1, lumapit. Kapag pagod ka, huwag kang lumayo kay Kristo. Lumapit ka sa Kanya. Aral 2, matuto. Huwag lamang hilingin kay Kristo na baguhin ang iyong kalagayan. Hilingin mong baguhin niya ang iyong puso. Aral 3, magpahinga. Magtiwala ka ng sapat upang isuko ang mga bagay na hindi mo makokontrol. Itanong mo sa iyong sarili. Ano ang nagpapagod sa aking kaluluwa? Dinadala ko ba ang pagkakasala na nais ng isuko ni Kristo? Sinusubukan ko bang kitain ang pagtanggap ng Diyos? Dinadala ko ba ang mga pananagutang hindi naman ibinigay sa akin ng Diyos? Namumuhay ba ako sa ilalim ng pamatok ni Kristo o ng pamatok ng mundo? Alam ko ba ang puso ni Jesus? Mayroon ba akong tunay na kapahingahan sa aking kaluluwa? Ang pinakamalaking pasanin na dinadala ng sangkatauhan ay ang kasalanan. Ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Hindi natin matatanggal ang ating pagkakasala sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi natin mabibili ang kaligtasan sa pamamagitan ng relihiyon. Hindi natin mailigtas ang ating sarili. Ngunit dumating si Jesus. Dinala niya ang pain ng hindi natin kayang dalhin. Sinasabi sa Isaias Kapitulo 53 versikulo 6. Ang Panginoon naman ang nagpasan sa kanya ng kasamaan nating lahat. Sa krus, pinasan ni Jesus ang ating mga kasalanan. Namatay siya para sa atin. Muling nabuhay siya. At ngayon ay sinasabi niya, lumapit kayo sa akin. Bukas pa rin ang panawagan. Hindi mo kailangang ayusin muna ang iyong sarili bago lumapit kay Kristo. Lumapit ka bilang makasalanan. Lumapit ka kasama ang iyong pagkabasag. Lumapit ka kasama ang iyong pagkakasala. Lumapit ka kasama ang iyong mga pagkabigo. Lumapit ka kasama ang iyong mga pasanin. Lumapit ka kasama ang iyong mga tanong. Lumapit ka kay Jesus. Magsisi ka. Maniwala ka. Magtiwala ka sa Kanya. Tanggapin mo ang Kanyang biyaya.
Marahil ay maraming taon ka nang nagdadala ng bagay na nais ng isuko ni Kristo. Ngayon ay sinasabi ni Jesus, lumapit ka sa akin. Kung hindi ka pa kailanman nagtitiwala kay Kristo bilang tagapagligtas, lumapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng pananalig. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Maniwala ka sa Panginoong Hesus Kristo. Magtiwala sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Tanggapin mo ang Kanyang pagpapatawad. Para sa mananampalatayang pagod na, lumapit ka kay Kristo. Para sa taong nalulunod sa takot, lumapit ka kay Kristo. Para sa taong may dalang pagkakasala, lumapit ka kay Kristo. Para sa taong pagod na sa pagpapasaya sa iba, lumapit ka kay Kristo. Para sa lingkod na tuyo na sa espiritual, lumapit ka kay Kristo. Ang sagot ay hindi laging isa pang gawain. Minsan ang sagot ay simpleng. Magbalik ka kay Jesus. Panalangin. Ama sa langit, pinasasalamatan ka namin sa mapagmahal na panawagan ng iyong anak na si Jesus Kristo, lumapit kayo sa akin. Panginoon, alam mo ang bawat pain ng dinadala ng iyong bayan. Alam mo, ang mga bagay na hindi namin maipaliwanag, ang mga takot na hindi namin maipahayag, ang mga sugat na mahirap ilarawan, at ang mga pananagutang nagpagod sa aming kaluluwa. Ngayon ay dinadala namin ang mga ito sa iyong harapan. Turuan mo kaming isuko ang mga bagay na hindi namin makokontrol. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong karunungan. Turuan mo kaming magpahinga sa iyong biyaya. Panginoong Hesus, patawarin mo kami kapag sinubukan naming pasanin ang lahat ng mag-isa. Patawarin mo kami kapag nagtiwala kami sa aming sariling lakas sa halip na sa iyong biyaya. Patawarin mo kami kapag hinayaan naming maging mas malaki ang presyon ng mundo kaysa sa aming pagtitiwala sa iyo. Turuan mo kaming pasanin ang iyong pamatok. Turuan mo kaming matuto mula sa iyong maamo at mapagpakumbabang puso. Gawin mo kaming mas katulad mo sa pagkatao, pananaw, pagsunod, pagmamalasakit, at pag-ibig. Bigyan mo ng kapahingahan ang mga pagod. Lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Kapayapaan ang mga nababagabag. Pagpapatawad ang mga nagsisisi. Pag-asa ang mga nawawalan ng pag-asa. Para sa mga hindi pa nagtitiwala sa iyo, hikayatin mo silang lumapit sa iyo. Hayaan mong marinig nila ang iyong panawagan ngayon, lumapit ka sa akin. Naway magsisi sila at maniwala sa Ebanghelyo. Para sa iyong mga lingkod na pagod na, baguhin mo ang kanilang lakas. Para sa mga nagdadala ng mabibigat na pasanin sa paglilingkod, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Para sa mga nahaharap sa pagsubok, bigyan mo sila ng pagtitiyaga. Tulungan mo kaming mamuhay sa ilalim ng iyong pamamahala at makatuklas ng kalayaan na nagmumula sa pagsuko sa iyo. Naway magpatotoo ang aming buhay na si Jesus Kristo ay sapat para sa bawat pasanin at tapat sa bawat panahon. Sa makapangyarihan at mahalagang pangalan ni Jesus Kristo, aming Panginoon at Tagapagligtas, Amen. Lumapit ka kay Jesus. Kapag pagod ka, lumapit ka. Kapag may pasanin ka, lumapit ka. Kapag may pagkakasala ka, lumapit ka. Kapag takot ka, lumapit ka. Kapag nalilito ka, lumapit ka. Kapag tuyo ka na sa espiritual, lumapit ka. Kapag nabigo ka, lumapit ka. Kapag naglilingkod ka at pagod na, lumapit ka. Hindi sinabi ni Jesus, ayusin mo muna ang iyong sarili. Sinabi niya, lumapit ka sa akin. Pasanin mo ang aking pamatok at matuto ka sa akin. At sa huli, makasusumpong ka ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Ang mundo ay nag-aalok ng pansamantalang ginhawa. Si Kristo ay nag-aalok ng kapahingahan para sa kaluluwa. Ang mundo ay nagsasabi, dalhin mo ng mag-isa. Si Jesus ay nagsasabi, lumapit ka sa akin. Ang mundo ay humihingi na patunayan mo ang iyong sarili. Si Kristo ay nag-aanyaya na magtiwala ka sa Kanya. Ang mundo ay nagbibigay ng pain ng dumudurog. Si Kristo ay nagbibigay ng pamatok na nagbabago. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.